Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahat yung natutunan para sa daily devotion na pinamagat ng pinili ko ang Diyos o pinili ako ng Diyos. Yung concept is Arminianism. So may 5 points of Calvinism, yung Arminianism. Yung T, total depravity. Yung U, yung tulip sa 5 points of Calvinism. Yung U, unconditional election. L, limited atonement. I, resistible grace. P, perseverance of the saints. Yung sa Arminianism naman, yung free will, conditional election, unlimited atonement, resistible grace, and possibility of falling away. So, yung scripture natin ngayon is Ephesians chapter 4 verses 4-6 na sinasabi, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His light. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace which He has freely given us in the one He loves." So, yung aturan natin yun is number 1. We are responsible while God is sovereign. So, meaning to say, ipinapakita nito na may pananagutan tayo sa ating mga action na ginagawa, sa bawat action na ginagawa natin at mga desisyon natin sa buhay. Ngunit ang Diyos pa rin ang may ganap na kontrol na lahat ng pangyayari. Ang ating mga desisyon ay may kahalagahan, ngunit ang Diyos ang natatakda ng lahat ng bagay. So, we are responsible while God is sovereign. Next, we choose God because He first chose us. So, meaning to say, ipinapakita nito na ang ating desisyon na magtiwala at sumunod tayo sa Panginoon Diyos. Dahil unang pinili ng Diyos ang bawat isa sa atin upang makilala siya. Ang ating pananampalataya ay hindi nagmumula sa atin mismo, kundi sa Diyos na nagbigay ng biyaya at tawag sa atin. So, we choose God because He first chose us. And last is, we are eternally saved in Christ. Meaning to say, ipinapakita na ang kaligtasan ng tamo natin sa pamamagitan ni Jesus Christ, no, ay hindi nawawala o mawawala. Ang ating kaligtasan ay permanente or permanent. Dahil ito ay nakasalalay sa ginawa ni Jesus Christ at hindi sa ating sariling mga gawa. So, we are eternally saved in Christ. So, bilang application po is number 1. Put your trust in the grace of God in Christ. So, meaning to say, ang tiwala sa blessing ng Diyos ay talagang pagtanggap ng ating kaligtasan ay hindi nakabay sa ating sariling gawa, kundi sa walang hanggang pagmamahal natin Panginoon Diyos, no? At na ipinakita ni Jesus Christ. Halimbawa, kahit napakiramdam mo hindi ka karapat-dapat, magtiwala ka sa biyaya ng Panginoon Diyos. Kasi sapat yun para sa iyong kaligtasan. So, remember, put your trust in God. Put your trust in the grace of God in Christ. Next, ponder upon God's love and grace today. So, mean to say, maglaan tayo ng oras upang magnilay-nilay sa walang katapusang pagmamahal at biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ang pagmumuni-muni tungkol sa kanyang kabutihan ay magdudulot ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Halimbawa nito, habang lalakad ka or nagpapahinga ka, mag-isip ka kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal at paano niya tayo pinili bago tayo mag-decision sa kanya. So, ponder upon God's love and grace today. And lastly po is, praise God because we do not lose our salvation. Magpasalamat at magpuri tayo sa Diyos dahil ang kaligtasan na ating tinanggap ay kay Kristo. Yun ay tiyak at hindi mawawala. Hindi natin kailangan mangamba na mawala ito sa anumang oras. No? So, magdasal tayo at magbigay tayo ng papuri sa Diyos dahil sa kanyang pangako na walang hanggang kaligtasan. Kahit na tayo nagkakamali, ang ating Panginoon Diyos ay tapat at hindi tayo kailanman iiwan. So, let's praise God because we do not lose our salvation. Ayun ang aking daily devotion. Nakamiton kayo, may share sa iba, siya mag-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.